Sa ibang balita, pinakilala na sa publiko ng LTFRB ang double-deck bus na bibiyahe tulad ng Holiday Express bus. Ito ang premium point-to-point service bus na naglalayong iklian ang oras na ginugugol ng mga pasahero sa kanilang biyahe sa kalsada. Positibo naman ang naging reaksyon ng mga pasaherong nakasubok ng sumakay sa nasabing bus. Ang ulat mula kay Sweden Velado. May VIP lounge, videoke, libreng wifi, CCTV, palikuran, sunroof at driver's cabin. Ito ang mukha ng agaw-pansin na air-conditioned point-to-point double-decker bus ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibinyahe sa EDSA sa unang pagkakataon para sa dry run ngayong Huwebes. Yung ating pinakita po kanina na double-decker is just to showcase kung ano ang klase ng bus once na maging permanent na talaga at with franchise na yung ating mga buses. Pasado alas 8 ng umaga, umalis ng terminal ang bus na kayang magsakay ng 53 pasahero sa ikalawang palapag at 6 naman para sa VIP lounge. Mula SM North EDSA hanggang Ayala, Makati ay nasa 1 oras lang ang itinakbo ng double-decker P2P bus na ito. Kaya naman bagamat medyo mas mahal ng kaunti ang pamasahe, 55 pesos kumpara sa 35 pesos na pamasahe sa ordinaryong bus, ay mas pipiliin na raw ito ng mga pasahero dahil bukod sa mas mabilis, dahil walang hintuan, ay mas komportable pa. Even though I pay around less than what they are charging right now, sa akin napaka-importante ng safety at saka ng convenience. Strongly recommend na gamitin ngayon itong P2P na inilabas ng LTFRB. And yeah, I would like to take this opportunity to thank as well, to congratulate the government for coming up with this kind of program. Mas na-less naman din po yung travel time nila. Point-to-point na tayo, hindi na po tayo tumitigil. Ayon kay Chris Bauer ng Frolic Tours na napiling operator ng nasabing bus, prototype pa lamang ang ipinakitang double-decker. This is a prototype. This was specially built for our company. We developed this bus together with the engineers from Haiger in China. So this bus was a prototype. So the other buses which are coming for us, this is the series models, who will carry then the double doors in the rear, plus the lower deck which fits for the PWD, senior citizens, wheelchair access as pregnant. Ikinatuwa naman ng Department of Transportation and Communications ang positibong feedback ng mga pasahero. Upang maipagpatuloy ang programa, mayroon silang selection process upang mapili ang operators na bibigyan ng permit na magpapatakbo ng P2P buses. Kapag napatupad ito ay 8 ruta ang idadagdag para sa biyahe ng naturang bus. Hangad ng DOTC na mas marami pang mga gumagamit ng kotse ang tumangkilik sa P2P buses. 20% of the passengers we've surveyed are former car users. So actually, if you have a bus operating every day, it means that probably you take about 30 cars off the road. So we want this to continue. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.